Agam ay isang tabi natin, no? Nung tayo ay mag-worship kanina, pinuprove natin sa Panginoon na anumang mga balakid kung meron man ay inilalagay natin sa kanyang presensyang banal. And once na imbitahan natin ang kanyang Espiritong banal, tayo hindi na nagtitiwala sa ating kakayahan, kundi sa kanyang divine intervention. Amen? At ang biyaya na ating tatanggapin ay hangin ko natin sa Old Testament in Exodus chapter 3 verse 4 hanggang 8. Sumain niyo ang Panginoon. Chapter 4 hanggang 10. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinapa ni Moises ang kanyang mukha pagkat natakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong lapis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang daing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Iali sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman. Malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo at Perizeo, Haveo at Jebuseo. Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam kong ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang salita ng ating Panginoon. Purihin ka namin, Panginoong Jesucristo. Praise God. Batiin mo na ang katabi, sabihin mo kapatid, Kapatid! kumusta na Kumusta na ang paglilingkod mo? paglilingkod mo? Amen! Kaya sagot kayo. Amen! Okay. Alam nyo yung presensya mo ay sa kasagutan, no? Sapagkat sabi nga sa prayer natin kanina ay kung hindi sa tulong ng Panginoon mula kaya sa lugar na ito. Amen ba? Pwede na po tayong makaupo. Makaupo na may confident, no? Makaupo na may katiyakan at makaupo na may kasiguraduhan. At iwaksi ang agam-agam ang mga lungkot at takot sa buhay at ipakita sa Panginoon na sa kanyang kamay lamang tayo nagtitiwala sapagkat siya ang Diyos na tunay na tumawag sa atin. Amen! Kayo ba'y naniniwala na siya ang Diyos na tumawag sa atin? Amen! Yan po ang unang dapat ilagay natin sa ating puso, no? Na siya ang tumawag sa atin. Sapagkat nandito ka, hindi dahil kay Sister Ami, no? Kay Brother Chico, kay sino man sa atin, na nandito tayo, hindi tayo sa anumang dahilan, kundi sa dahilan na may responsibilidad tayo sa Diyos. Amen ba? Ito po yung patuloy nating series ng ating topic, na ang pinaka-main topic natin ay calling, no? Ang kanawagan ng Panginoon. At nasa katatlong bahagi po tayo ngayong araw na ito, mga kapatid. Nung una, babalikan ko sandali, itinakil ko yung calling, no? Yung general meaning ng calling na kung saan unang-unang ma-identify natin yung tayo ba talaga ay tinawag ng Diyos. Nabanggit ko na dito yung tinatawag na nagpatawag, na budol, na pagkaisahan at yung Holy Spirit, no? Yung dapat ma-assure natin na nandito tayo hindi dahil natawag lang. Although may mga circumstances na pamamaraan ng Diyos. At ito itinakil natin sa second day ng ako'y tumayo dito na kung saan ang second topic ay the whispers of the wind, recognizing God's initial call. Dito, ang verse na natin dito kay John na hindi nalalaman yung hangin pero may nararamdaman. Na sa pamamagitan ng mga circumstansya, mga kapatid, ay na-identify natin na tayo talaga itinawag ng Diyos. Amen ba? Yan po yung
second topic natin, the whisper of the wind, recognizing God's initial call and focusing and identifying the ways of God, mga kapatid. At ito, binigyan ko ng emphasis na ang paglilingkod natin may focus, no? Na hindi lamang kung tayo ay sa parokya or sa El Shaddai spirituality. Although, sabi ko nga, ang Catholic ay may kanya-kanyang sangay, kailangan makita natin yung ating focus ng ating El Shaddai spirituality. Amen po ba? At naisip ko nga dito yung aming pamilya na devoted sa mga nobena, mga aurora, but then again, nung dumating sa amin sa El Shaddai, doon namin nakita yung pinakamagandang calling na nagkaroon ng transformation. Amen po ba? So yan ang sequence ng ating mga topic, mga kapatid. Una, yung sa madaling isang salita ay tayo ay tinawag ng Diyos. Meron tayong assurance, meron tayong katiyakan, kasigurahan that God called us. At dahil tinawag tayo ng Diyos, isisiklo natin ito along the way na ma-identify natin, mga kapatid ko, sa Diyos na may maraming pamamaraan ang pagtawag ng Diyos. Most of the time dito sa ating ministry na kung saan may karamdaman, may trouble, but along the way, nakita natin ang ating sarili na nakataas ng kamay at nakita ng Diyos yung devotion mo, yung paglilingkod mo sa Kanya at ginamit ka bilang instrumento ng Panginoon. And this afternoon, mga kapatid, ang ating topic ay the burning bush o ang pagkasunog ng kahoy na kung saan nandoon si Moises, mga kapatid ko, sa Panginoon. Yung kaganapan sa Exodus, sa Old Testament na binasa ko nga kanina, sabi dito, nang lalapit nga si Moises, tinawag siya ni Yahweh. Dito, merong direct calling, merong tinatawag na actual interaction, no? May actual encounter kay Yahweh, mga kapatid. Kaya nga, nung si Yahweh humarap doon sa tinatawag na burning bush, mga kapatid, ay nahiya siya at natakot siya at kinakpan niya ang kanyang mukha, no? Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal-ladako ang kinatatayuan mo. Si Yahweh mismo ang nagsabi nung humarap si Moises na ang kanyang lugar na kinalalagyan ay banal na dako. Amen po ba? Ito yung tinatawag sa English sa pivotal moments na kung saan sa Old Testament ay may mga sinabi na something phenomenon, no? Pag sinabing phenomenon, mga kakaiba. Dito sa El Shaddai ay very visible yung phenomenon, especially sa mga nakaaral sa presence ng Lord. Once na nasa gawain ka, iba na yung atmosphere, di po ba? Kaya nga iba yung spirituality ng El Shaddai. We never compare sa Mass, no? Although napakaliking tulong in terms of doctrines ng foundation ng Catholic ng ating belief. But then again, yung spirituality ng El Shaddai, pinaparanas. Kaya nga, dito sa El Shaddai, ang spirituality natin ay hindi lang sa isip, kundi may mga ebidensya. Makikita mo yung mga ebidensya na kung saan kinagabihan nagwawala sa prayer meeting, kinumagahan coordinator na, no? Something different. Kaya kung himala ang hahanapin mo, bulag na tayo kung di natin makita, mga kapatid ko sa Panginoon. At dito, pinapakita yung tinatawag na phenomenon na direct na encounter ni Moises kay Yahweh. Nakikinig po kayo? Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko ang labis na pinahirapan ng mga Ethiop ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang pinitiis. Nung paglapit ni Moises kay Yahweh, yun ang kanyang bungad. Yun ang kanyang sinabi na kung saan ang concern ni Yahweh ay gagamitin niya si Moises. Tatawagin niya si Moises upang maging tagapagsig ng mga sa lugar ng Egypt yung bayang Israel. Ikikin ko ba kayo? Amen. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, tubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banalada ako ang kinatatayan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sa totoo, wala siyang karapatan na ang Diyos ay sabihin, hindi niya dapat sabihin yung resibo, no? Sapagkat siya na yung Yahweh. Pero parang sa kalingitan ni Moises, sa kakulangan ng kaalaman ni Moises, ibinigay niya yung resibo, ibinigay niya yung ebidensya na siya ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac.
na kung saan sa Bible, nandoon yung maraming ginawa ng mga lingkod na ito. Kasi bakit tanong niya ni Moises, sino ka ba? Di kita kilala, no? Pero pinakita dito ni Yahweh na yung mga ebidensya na siya ang Diyos ni Jacob at Abraham at Isaac. Ito yung napakagandang prayers kapag may agam-agam ka sa panalangin. Yahweh ang Diyos ni Jacob, ni Abraham at Isaac. And you are talking to the God Yahweh Asherah. Sapagkat yun ang mga lingkod ng Panginoon na kanyang tinawag. Amen ba? Ito yung ebidensya na si Yahweh talaga ang tinatawagan mo. Meron kang assurance na si Yahweh ang most powerful God na ating sinasamba. So, ituloy natin. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang ni na Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natakot siyang tumingin sa Diyos. Alam niyo, ito yung senaryo daw na maging sa Old Testament na kung saan hindi ka makatingin ng direkta sa Diyos. Sapagkat yung kanyang kaninginan ay sobra, yung kanyang presensyang banal ay talagang nagraradiate, no? Hindi siya normal na kanyang mga mundong ito. Pinapakita dito yung kanyang sobrang kapangyarihan, yung sobrang glory, yung sobrang karangalan. Kaya nga, sabi niya kay Moses, ubarin mo ang iyong sandalis. It is an act of holiness, an act of respect, of reverence, yung pinakamalalim na paggalang. Dikinig ba kayo? Amen. At sabi niya, kaya gumaga ko pang sila'y nandito. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam kong hirap nilang tinitiis at marinig ko ang kanilang kain. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupain mayaman. Ang bayang Israel ay inalipin ng Egypt. Ang Egypt, maging sa panahon ngayon, maging sa napanood natin sa TV, may labanan ng Israel, no? Powers versus powers. So, hindi natin alam yung pinakamalalim na dahilan. Pero there is always suppression. Palaging may mga labanan, no? Maging ang government natin, kanya-kanyang laban, kanya-kanyang kagustuhan. Amen ba? Kanya-kanyang desisyon, mga kapatid, palaging may labanan. Hindi nila kinoconsider yung common good, kundi ang kanilang labanan ay powers. No? At nakita ito ni Yahweh yung lugar na kung saan ang kanyang bayang Israel ay ino-overpower sa Egypt, mga kapatid. At dito nagsimula ang kanyang panawagan, yung kanyang direct calling kay Moises. Sa pamamagitan ng burning bush, sa pamamagitan ng umaapoy na kahoy pero hindi nasusunog. At dito pa lang, sa bagay na ito, pinakita ng Panginoon na sobrang kapangyarihan ang kanyang pinapakita kay Moises, mga kapatid ko sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Amen. Ang aklat ng Exodo ay nakita ni Moises isang bus na kapoy ngunit hindi nasusunog. Nang nakita na ito, narinig niya ang boses ng Diyos at na tumatawag sa kanya. Sinabi ng Diyos kay Moises na siya ang Diyos ni Abraham. Yan, sinabi ko na kanya. Ang burning bush ay nagpakita ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. Yung lumalagabdab na apoy ay simbolo ng kabanalan at kadakilaan ng Diyos. Amen ba? Kaya sa mga worship, there is fire of the holiness, ha? Yung apoy ay symbol of presence of God. Ang pagiging hindi nasusunod ng kahoy or bush ay nagpapakita ng protection. Kita nyo? Laging umaapoy yung kahoy pero hindi natutupok. Yun ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Nakikinig kayo? Sabi ko, there is phenomenon na may nakikita kang isang bagay pero something extraordinary. At ito yung dapat nating mailagay sa puso natin na hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, siya ang Diyos natin na pwedeng gumawa ng himala sa buhay natin. Nakikinig ba kayo? Ito ay isang tanda ng Diyos na naroon at handang tumulong sa kanyang mga tao. Ito'y isang simbolo ng pag-asa at kaligtasan para sa mga Israelita. And we are the descendant, tayo ang mga kasunod, mga anak ng mga unang-unang mga magulang natin. Amen po ba? So, dito, tinawag ng Diyos si Moises isang reluctant shepherd. Ito natin titingnan yung ating sarili. Na tatanungin natin ang ating sarili. Sometimes you are reluctant. Pag sinabing reluctant, parang passive ka, baliwala ka lang, naakay ka lang, at kung minsan dahil may problema ka, no?
may karamdaman. Pero within ourselves, reluctant tayo. Pero pinapakita dito na ang Panginoon pag umibig ay tunay. Dito sa ating ministry, bibigyan pa ng kaunting sample. Noong unang-una pa ng gawain, pinakita na ng Diyos sa gawain ito. Isipin niyo yung mga kinuhang mga tao sa basura ay sa mga basurero sa Luneta, tinawag niya, no? Tingnan yung, kilala niyo ba si Dong Campoy? Nung magkaroon ng gawain sa Luneta, isa siyang basurero, isa siyang makilimos. Pero dahil sa kanyang karunungan, itina siya ng Diyos. From nothing to something, kaya yun ang topic ni Brother Mike. Sinasampo niya si Dong Campoy, no? Kasi simula sa basura, simula sa garbage, tinawag siya, dinangitan, binihisan, at nagkaasawa si Dong Campoy. Ang lakas na ng pananampalataya ni Dong Campoy noon, ang sabi niya, kahit pilay ako, hindi ako kayang habulin ng demonyo. Hindi daw sa kanya makakahabol ang demonyo kahit pilay siya. Yung ibig sabihin ni Dong Campoy, spiritually speaking, kasi sobra talaga ang pagkilos sa kanyang buhay ni Yahweh ay Shaddai. Isipin mo, simula sa kawalan, sa lugar ng Luneta, itina siya ng Diyos. Naging center of attraction sa gawain ng Shaddai. Siya ang nag-compose ng maraming kanta. Kung papakinggan mo hanggang sa YouTube, yung hanap-hanap ka, sobrang powerful, no? Pero nagmataas sila. Kasi ang akala nila, yung kanila kapangyarihan ay sa kanila. Kaya nung umalis sila sa gawain, nawalan din sila ng ganung power, no? Kaya meron tayong kakayahan because of Yahweh El Shaddai. Because of this promise, mga kapatid ko sa Panginoon, ano yung dapat nating ilagay sa ating isip? Na tayo ay nakapuito. Because we are God's choices. Ano ba? Sabihin mo sa katabi kapatid. Hindi ka options. Pinili ka ng Diyos. Alapakan natin ang ating Panginoon. God's choice, God chooses Moses not for his greatness, but for his willingness to be used. Kung babasahin niyo yung Exodus, maraming papreklamo si Moses. Yung pagiging utal niya, no? Yung marami siyang sinasabing diferensya. Pero, pinapatunayan ng Diyos na siya ay pwedeng magpili para gamitin niya. Anong ibig sabihin? Parang isang analogy yung the potter, no? Yung naggagawa ng luwad, mga kapatid ko sa Panginoon, ang hinahanap niya, putik, no? Kahit gaanong pagpili mo ng luwad, putik pa rin yun. Kita niyo? Yung potter. Yung luwad na yun, kahit gaano ka magpili ng magandang luwad, putik pa rin yan. Pero hindi sa pagiging putik, yung luwad na yun na ginagawa ng potter, ay may potensyal na maging magandang design, maging magandang isang pat na hinubog ng isang potter. Kaya, anong ibig sabihin doon sa pagiging luwad? Yung sa English ay lump, ibig sabihin, ang luwad ay nasi-shape ayon sa nagpa-potter. Nakukuha niya? Ang luwad ay naipoporma depende sa gumagawa ng pot. At ang pinaka-hidden message yung pagiging obedience, no? Ang luwad ay pwede siyang mag-shape depende sa humahawak ng luwad. Kita niyo, isa siyang putik. But then again, pag siya ay nabuo, pwede na siyang pang-display. Pero kung titingnan mo, isa lang siyang putik. Nangitin ko kaya? So mga kapatid ko sa pinapakita dito na simula sa ordinary na mga bagay, may potential tayo na maging kagamit-gamit sa Diyos. Amen. Kaya maging sa Bible, galing sa alabok, babalik sa alabok. Everything that we possess ay galing sa lupa. Pero nangyayari yung kalooban ng Diyos sapagkat sa kanyang kapangyarihan. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 1:27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things to the world to shame the strong. Pinili niya ang mahihina para hiyain ang mga malakas. Pinili niya ang mga bagay na sa tingin ng mundo ay mahina para hiyain ang mga malalakas. Sabi ko nga kanina, ito pag naging work, hindi man kailangan mag-seminar ng 20 buwan, 20 taon. Nung makikita ka nga ng sister ko ng coordinator agad-agad, no? Diba, something para bang nakakatuwaan lang.
Pero without knowing, palagi may purpose ang Diyos. Amen. Pinili tayo ng Diyos hindi dumaan sa mga kagaling standard ng mundo. Kailangan mag-aral ka muna, kailangan mag-seminar ka muna, no? Tinawag ka ng Diyos, depende sa kalidad na nakikita ng mga tao nasa palibot mo. Yung mga tao nasa palibot mo, yun ang ginagamit ng Diyos para makita ang kanang potensyal. Pag mga isa, dalawa, tatlo na ang nagbabati sa iyo, huwag ka nang magtanggi na gusto kang maging coordinator sapagkat yun ang pamamaraan ng Diyos. There is something heaven and you na nakikita ng Diyos na pwede ka. Pero kasi tayo sinusukat natin lagi ang ating sarili. Kaya sabi dito, we should not be afraid to step into God's calling. Huwag tayo daw matakot na maglakad sa panawagan ng Diyos. Maging iniisip natin that we are unqualified. Pag tinignan natin na we are unqualified, kasi tinitingnan natin yung ating sarili. Ganon din yung sinabi ni Moses kay Yahweh. Kaya nga reluctant siya eh. Pero ang Panginoon nagpili sa kanya sapagkat may purpose, may dahilan ang Diyos. Amen po ba? Trusting in His power and not our own allows us to accomplish great things for His kingdom. Kaya kung maraming nagpapagamit sa Diyos, maraming nakikinaban. Ang share nga ni Brother Mac ang kalaban niya mismo yung kanyang asawa. Halata naman sa kanyang pag-preach, no? Halata naman ang punong lingkod natin ay parang under, no? Buti na lang di yan nakalay. Pero sa bibig niya mismo sinasabi, di po ba? Na parang nasosuppress siya ng pagiging dominant. But alam nyo, kapag ang Diyos ang nangyari, pinapaalis siya. Kung makikinig ka ng DWX ay maraming beses siyang hinaharang ni Sister Belen. Pero nanindigan siya sa calling. Nagsasabit siya bilang asawa ni Sister Belen. Pero naninindigan siya sa panawagan ng Diyos. Kuha niya mga kapatid. Kaya ang lakas magturo niya na iwan ka man ng asawa mo ng mga mahal mo sa way. Pag nanindigan ka sa salita ng Diyos, makikita mo yung paggamit sa atin ng Diyos. Amen po ba? So, pangalawa, a specific task mga kapatid. God choices. Unang pinili tayo ng Diyos. Amen. Pangalawa, mayroong task ang Diyos sa atin. Sabihin mo sa kapatid, may task o may ipapagawa ang Diyos sa iyo. God doesn't just call Moses. He gives him a clear mission to liberate the Israelites and bring them to the promised land. Pinili tayo ng Diyos. Hindi sa kung ano pa man. Kundi maraming ibig abutin ng Diyos sa pamamagitan natin. Kuhana. Kaya yung pag-expand ng gawain ni Elisa ay very phenomenal, no? Within 40 years throughout the world. Nag-ilan-ilan lang sa bansa. Sobrang grabe. Diba naisip ko sa inyo yung pinagpala ni Yahweh sa lugar ng Saudi. Pag-uwi niya, bumili ng jeep, bumili ng TV, inilagay yung TV sa taas ng jeep, pinapakita doon yung mga buhay na patutuo. Ang daming nakakay. No? Ginamit yung kanyang kapangyarihan. Ginamit yung kanyang abilidad na mayroon siya. And that's why, kailangan natin makita na ang bawat isa ay may task, mga kapatid. Ito yung dapat mindset ng mga taong lumalapit sa Diyos. And God, tinatawag ka ng Panginoon sa mga needs natin. But along the way, kino-convert niya. Sabi nga ng punong lingkod, dati magnanako siya, kumbaga mga tuguro niyang bear. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, naging magnanako siya ng kaluluwa. No? Inagaw niya yung mga kaluluwa na kung saan inaagaw ng demonyo. Kuha niya po mga kapatid. Imagine natin ang isang nag-operate isang doktor. Pag nandiyan siya, alam niya na yung kanyang task. Kasi pag di niya yung ginawa, buhay nang uoperahan ang kapatid. At pag yung taga-opera, isang doktor mga kapatid, mayroon siyang mga tao nasa palibot. At hindi siya magiging success kung walang tagahawak ng gunting, ha? Kung walang tagahawak ng mga gamit ka. Yung simpleng tagahawak ng gunting ng mga gamit sa pag-opera ay napakahalaga para huwag maiwan sa mga inopera. So ang bawat isa ay may kanya-kanyang task.
ikaw ay nagpupunas lang ng upuan. Mayroong task na binibigay ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat ang bawat isa ay hinulma, hinugog ng Diyos sa kanyang pangbilirang kalooban. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus as to do good works which God prepared in advance for us to do. We are God's handiwork, mga kapatid. At ma-observe mo sa mga Israel sa ating mga gawain. Dito, pantay-pantay ang tao. No? Minsan natataka ka isang coordinator, simple lang ang buhay. Hindi ka na magsabi na yung coordinator parang nahihirap lang. Minsan, makakarating ka na isang coordinator, mataas pa lang ang posisyon. So, tinitingnan ng Diyos, depende sa kanyang pagpili. Hindi siya pare-parehas na dito. Pag nasa SM, kailangan matangkad, maputi, maganda. Ang Diyos hindi yung ganung basis. At makikita mo, dito sa Israel, random. Pag nagkaisa na, di ka na magmayabang, di ka na magmalaki. Kasi may kakayahan ka na wala siya. May kakayahan siya na wala ka rin. Amen. Kaya minsan na, nahihiya ako doon si Deacon, alam nyo yung coordinator vice mayor. Pagdating ko, brother, akin na yung barulad pa, plansan ako. Sabi ko, Vice, wag ka na ako nabibasa. Pero natutuwa ako kasi ng kasiyahan niya. Nakakataas ng moral, no? Kasi ako, sino ba naman ako para pag-presya ng Vice Mayor, no? Kahit sa probinsya, ang taas pa din ng posisyon. So nakikita mo how God works. Na walang sino man na pwedeng ma-intimidate. Kapag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, hindi sino man. Ang dala mong pangalan, hindi sa gobernador, hindi kanino mang kundi sa pinakamataas na Diyos na nagpilit sa iyo. Amen. At pag nakita natin ang ganitong bagay, tayo ay kampante. Kapahalagahan natin ng buhay paglilingkod. Alam niyo pa ang malungkot? Sabihin niyo ano, brother? Karamihan sa mga gawain, yung pagiging position nila, parang kahirap sa kanila. Brother, wala naman kasi nagpapalit eh. Wala naman gustong mag-assume. Meron akong kakilalang workers. Magmaritis mo din sandali. Bakit pagdating ko sa gawain, hindi ako nai-inspire? Kasi ang lagi niyang pinagmamalik, wala daw tumutulong sa kanya. At ang lagi niyang atake sa akin, gusto niya na magpapalit. Sabi ko, sister, kahit itong palitan anytime kung ako yung DAC dito. Kung gusto mo na talaga, ayusin mo. Kasi papapalitan kita. Kasi kumalimbang na rin yung aking ten, ano? Kasi throughout the day, throughout the years ng aking pagpunta doon, yan ang sinasabi mo. Imbis na ma-affirm ka, ma-inspire ka, hindi. Kaso kapag lilingkod niya ay pahipabigat. Sabi ko, kinuasa ko yun yun. Brother, ano kaya mag-reorganize tayo doon? Kasi lagi niyang sinasabi sa gawain, wala daw tumutulong sa kanya, hindi lang daw siya natatakot sa Diyos, iwanan niya na para bang pag wala siya, wala nang magagawa ang Diyos, no? Nakikinig ba ka? Parang ganun. Sabi niya, ikaw, sige, basta ayusin mo lang kung ang resulta niya, siya babalik. Okay, sir, bahala na ako dito. Kinuusap ko siya ng tamang ako, sister, bibigyan kita ng ilang oras, hanggang mamaya, mag-desisyon ka. Basta brad, ang tagal ko na, 10 taon ang desisyon ko yan. Ang tagal mo. Kasi wala lang ma-assume. Ito nga ang problema. May uma-assume, reklamador, yung mga nasa palibot niya man, ayaw mag-assume. Kuha niya, nakukuha niya yung quest. Ito na, pinalitan ko na. Pero, parang temporary lang. Kasi wala man gusto maghawak. Pero simula ng araw na yun, lagi siyang nagsisi sa kanyang pagbitaw. Alam niyo nung nangyari, hindi na siya nakakatulog, nagbalik siya sa gawain. Nung nalaman ko, brother, sabi niya, alam mo ba na nagiinom ng tranquilizer? Pinatutuon niya yun sa diocesan. Kasi nakonsansa siya. Ang hindi niya nakwenta, yung maraming taon na hirap siya, pero nabubuhay siya ng maayos. Kung ang Diyos kagaya natin palaging pinapamukha, parang ako, pinagbumukhang pinagbigyan ko siya. Ang problema, yung Diyos na kanyang pinagbiling para mabait,
Kaya lang, syempre, kung ako mang ginamit ng Diyos, o sige, yan ang gusto mo. After all, galing sa'yo, di ko ba? Kaya't nangyari, nagsisi siya. Simula nun hanggang siya mawala, di na siya umalis sa gawain. Yung mga anak niyang barumbado, naging friend yun. Talagang grabe yung pag-giros nito sa buhay nila. Nakikita ko yung ganitong mga bagay, ayaw ko naman i-share ito para panakot. Ako kanya. But, sinisip ko ito para motivation sapagkat ang Panginoon ay palaging maraming pinapakita sa mga lugar na kung saan inaabandona ang kanyang kalawakan. Nakukuha no? Kahit mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo ay pinili ng Diyos, kung tayo ay tinawag ng Diyos, at alam natin na may gusto ka sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, gagawin natin yung the best. Subukan yung magtanong sa prayer meeting. Kayo ba ay napagpala sa gawain? Sabi nila, Amen, Brad! Oh, sino ba ang tutulong sa gawain? Wala na. Nakikinig na kayo? Lahat yung kumukuha ng source, nakikinig kayo? Pero yung iba hindi ko naninindigan. Amen po ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, si Moses, ganun yung kanyang message, pero naganap yung gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Naganap yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen ba? God's calling is not always obvious, but we should actively seek His direction. Hanapin natin yung kanyang direction through prayer, study, and seeking guidance from others. Kahit yung mga nasa palibot natin, kung yung kapit natin nakaraan, parang hangin, mayroon siyang ibig iparanas, ipakita, at iparamdam sa atin. And we can discover specific perfect plan. May mag-asawa, ewan ko kung naisip ko na ito sa inyo, ang kanyang asawa ay engineer, ang kanyang asawa ay negosyante. Millionaire sila. And so blessed ng provision na itong company yan. Kasi yung mga choir, may kanya-kanyang kwarto. Pag-atin ka lang ng gawain, pag-uwi lahat, may kanya-kanyang biyaya. Bawat gawin parang anniversary, no? Ganun ka-big time. Kasi sabi ng asawa niya yung engineer, isang kontrata ko lang ba doon sa isang probinsya, million agad eh. Kasi tighter siya. Nung mag-tighter siya, nagbigay siya ng lupa doon sa probinsya niya. Tinayuan ng malaking office. Pinuntahan na natin brother right. Pinuntahan ng office, pinapapilan. Pinaangkin sa ministry. Sobrang yaman. Binipaktor siya ng malaking katedral. Tanungin niyo na lang kung mamaya kung sino yun. Ha? Kasi naka-video na. Tapos yung babae, secretary siya sa office. Alam nyo, nagkaroon sila ng misunderstanding ng head. Sabi niya, brother, nagkamali ako bilang office. Sa office. Pero nung nangungutang ka, nakakaakyat ka sa taas. Nung may problema ko, sumbong ka agad sa amusun. Alam nyo, na-offend yung head. Sabi niya, sister, ginagawa ko yung mabuti kasi simula ako sa basurahan, simula ako sa tundo, walang-wala ako. Kaya naninindigan ako sa tama. Hindi dahil may pera ka, hindi dahil hawak mo kami. Naninindigan ako kasi ito alam ko ang gusto ng Diyos. Alam mo, umalis sa pinag-sekretary. Inandam namin in the first place. Kasi yung unang buwan ng linggo, nawalan kami ng mga allowance. Pag ako nagdadala ng gulay doon, sabi ng namin, kung magdala ka ng gulay sa office, magdala ko ng ilang talbos ng kamote, ang balik 500. Ganun sila kabongga, pero nung mawala na yun, lumipat sila sa LOM. Alam niyo po yan? Yung ibang mga LCD na lumipat sa ibang sekta. Ibang sekta. Or of the nation. No? Lumipat sila doon. Pero di na nila nabawi yung office na binigay nila. Sabi ng head, tama ko yung sabi ni Brother Mike eh. Siya nga, hindi siya naninindigan na siyang may-ari. Kasi ang Diyos ang tumawag sa kanya. Hindi siya nagmamalaki kasi pwede siya mawala. Yun ang sabi ng head. Tayo dito, kahit ikaw yung tagapinas ng lahat, wala nang tayong kapangyayang pinalitan tayo ng Diyos. Sapagat ang Israel ang gawain ito ay para sa Diyos, sapagat may direct na manawagan ang Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Nagyan po kayo mga kapatid. Amen. We have to treasure this in this life, mga kapatid. Ang sabi ng babae, tingnan natin umalis yung sekretary niya na mayaman, pero nagsustain ang lugar na yun at natutong magtulong-tulong
ang mga mababait at mababatang manggagawa. Kuha niyo mga kapatid. Obedience and faith. Moses, despite his initial fear and hesitancy, ultimately he chooses to obey God's call. Mga kapatid. Yung taong may pananampalataya, nakikita niya ang hiwalangan doon sa isang butil. Sabi nga ni Brother Nick sa kanyang interpretation, the seed of faith, ha? Kasi sinabi niyang seed of faith, kasi mawala na ang lahat sa iyo, maiwan lang ang pananampalataya. Mawala na ng lahat ng bagay sa buhay mo, wag lang mawala yung faith. Yung may sisimulan ang Diyos sa pagkatao mo. Yung may makikita ang Diyos sa pagkatao mo, yung pananampalatayang dapat maiwan sa pagkatao natin. Amen ba? Kaya yung seed of faith, kasi ang analogy nito, isang butil ng mustasa napakaliit, pero anong gawin makikita mo, lumalabas dito yung mga malaking bunga, no? Yung malaking dahon, yung malaking sad. Sapagkat sabi nga, everything that has changed, everything that has life changed. No? Ang butil na napakaliit dahil may buhay na bigay ng Diyos ng babae. Ang maliit, yung isang butil ng palay dahil may buhay, kapag ito'y lumago, nagiging maraming bigas. Ay yung pananampalataya, meron kang napakaliit sa puso mo. Kapag iyan ay buhay na pananampalataya, mangyayari ang anumang bagay sa gusto mo. Amen! May mga kapatiran tayo, mga ma'am yan, pinagtatawan ng mga neighbor nila kasi ang liliit nila. Ang pamilya nila, mga kasingkangkat ko lang. Ang bahay nila noon, pag may pumasok na matangkad, nahihirapan. Yung pamilya nila, maliliit lang. Kasi hindi ko din siya ito, kalibong nila. Maliliit lang. Pero ang gaganda ng boses. Gifted sila, may potential sila. Kaya pag kumanta na yun, huwag mo lang kinan yung kanilang personal, ang laki ng boses. At sila nagagamit ng Diyos. Anong gawin? Yung mga talent nila nagamit, umasenso. May nakarating ng China, may nakarating ng Taiwan, sa boses. At alam niyo ba, yung isang brother natin doon, iniimbita ni Inan para magkitara dyan sa Andel. Pero hindi siya pumayag kasi ang sabi niya, pag ako nagtugtog dyan, sir, maiiwan ko yung banda ko, mawawalan sila ng trabaho. Kaya tinong sila, may lumong, aasenso siya dyan, makikilala siya, pero marami siyang naiiwan. At alam nyo, nung sila umasenso, hinamukan nila sa mga katabi nilang tumatawa sa maliit nilang bahay, gumawa ng standard na bahay ang katangkad. Pero yung mga nasa loob ang hiling. Kaya yung mga taguan ng gitara nila may mga hagdan eh. Pero they prove that God is a miracle God. Amen! Yung nanay nila maliit, pinagpala, no? Sabi niya, brother, kung hindi kayo sa'yo, wala kaming ganda, no? So, napakaganda mga kapatid. Yung mga naninindigan sa buhay, ang daming biyaya ang Diyos. Amen ba? Yun nga lang, sabi ko nga, madaling maglingkod. Pero yung manatiling naglilingkod ay hindi madali. At hindi madali. Ang manatiling mabuting naglilingkod, uulitin ko yan. Amen po ba? Amen! Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm. Yan po ang kalasak ng verse na may mabigat at malalim at powerful na pangako sa atin. Na dapat alisin yung mga doubt natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na magbibigay ng kapangyarihan sa atin para mag-move on sa buhay pananampalatayang dapat meron tayo. Amen ba? Amen! Transformative power, mga kapatid. Ang direct interaction with God, ang direct encounter with God is transformative power. Yung pag-respond natin kay Yahweh sa panawagan niya ay isang napakalaking kapangyarihan para kay Ibarra. The experience with the burning bush of transformed Moses' lives. Kaya nung siya ay mag-yes sa Lord, nagkaroon ng pagbabago naman. He goes from shepherd to a leader. Yung shepherd din pastor. From pastor, naging siyang leader. Hindi lang pastor ng tuto, kundi naging leader ng mga Israelites na amuin sa paraon sa Egypt. Sa New Testament, ang daming ebidensya na ginamit ang Panginoon
Simula sa mangingisda, namamalakay ng tao. Yung babae lang na makasalanan na nag-igib, tinawag ng Diyos. Nagbago ang buhay. Yung maraming asawa, no? Alam niyo, yung 5 na sabi ng Panginoon, totoo wala kang asawa kasi 5 na ang naging asawa. Nagkasundo lang sila ni Jesus. So nagbago yung buhay niya. Kaya yung encounter natin sa Panginoon ay sobrang napakaganda. Nagkukuha niya, si Mateo na dating tax collector, binago ang buhay niya. From sinners, no? Simula sa mga kasalanan, nagkaroon ng transformation. Si Moises sa kanyang buhay, walang-wala siya. Utal na siya, no? Pero sa pamamagitan ng kanyang response, may kapangyarihan ng pagbabago. Kaya sabi ni Brother Mick, magiging iba ka kaysa iba. Amen. So napakaganda mga kapatid. Parang ang analogy nito ay parang isang diamond. Yung diamond, ang daming kinakaltas, no? Ang daming inalis ng mga rock materials. Pero ang pinakagitna nito ay ang pinaka-napakamahal na diamante sa buhay natin. Yung Espiritong meron ka, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. And that's why ito yung mag-dominate sa atin na binigay ng sapagkat sabi ng Panginoon, we are created by His image and likeness. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, mga kapatid. And we all with unveiled face beholding as in a mirror of the glory of the Lord. Sabi ng 2 Corinthians 3:18. And we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory. No? Physically speaking, kapag ang tao ay lubos sa presensya ng Diyos, nagiging growing tayo because we are not, kumbaga, hindi ka na puno ng problema, no? Yung mga taong problematic, madali lang tumanda. Amen. Yung mga taong hagal, dumadami yung sakit. At ang science sa mga nagsabi, ang pagiging stress ay nagbubunga ng mga sakit. Ang pagiging problematic, pag nagproblema ka, tataas yung acid, no? Yun ay tawag na, very proven na talaga yun. Napaka-proven sa ating buhay, mga kapatid ko sa Panginoon. Kailangan makita natin yung transformation ng Diyos na ang pagkamit sa iyo ng Diyos ay hindi kalugihan. Ang pagkamit sa atin ng Diyos ay power para yung bagay na hindi mo hinihingi without knowing ay nasa inyo. Minsan, nasuffocate tayo ng mga gusto natin, but without knowing, along the way, habang nagre-respond ka sa Kanya, marami nang ginagawa ang Diyos. Buhan nyo? Parang yung nag-ahanda ng kasal, no? Nag-ahanda ng kasal, busy-busy. Nung magkasal na bagsak na. Pero yung J pala doon, yung preparation. Ang paglilingkod natin, sabi nga, the presence of God is not only the goal, but it is a journey. Yung paglalakbay natin, along the way, nakakaranas ng problema, andyan ang Diyos, andyan ang tulong ng Diyos lagi. Nung mag-away kayo, magkagulo kayo, andyan lagi yung gabay ng Diyos sa buhay natin. At hindi na uubos. Amen ba? Kapag ang biyayang galing sa Diyos, hindi na uubos. It will multiply. Alam niyo ba ang symbolic ng ating candle light? Ang pinanggalingan lang naman isang kandila, no? Kaya ang sabi ni Bali, huwag kayong magsindi dyan. Amen? Huwag kayong magsindi kung kani-kanino. Sapagkat kailangan manggagaling ang apoy, ang sindi ng kandila doon sa stage. Wala pang isang oras lahat ng buong luneta. Pero nung magsindi ka sa isang candle, hindi naman wala yung apoy. But it will multiply. It's the miracle of God. Nakuha niya. Yun ang malalim na mensahe ng Panginoon na kapag nagpagamit ka sa Diyos, hindi ka nauubusan. Dumadami lang ang biyayang para sa iyo. Amen. Tagal na natin ang trabaho. Ano pa ba? Inubos natin yung best overtime. No? Pagod ng pagod, pero kulang. Diba? Tapos, pag may kapera ka, problematic ka. Kasi magkaroon tayo ng mindset ng pag-iin. Maglilingkod tayo. Amen ba? Si Moses ay isang, sabi nga, unlikely messenger.
ito sa gawain ito ay ginamit ng Diyos, hindi mga professional natin. Nagkaroon lang ng level up yung ating foundation. Pero nagsimula ang gawain ito sa mga patutuo. Amen ba? Ang ganda na ng mga patutuo, magnanakaw, magbado killer, no? Snatcher, di ba? Addict, sumain, black sheep. But God convert all those people. Amen. Nagkaroon ng transformation. Parang si Haring David, sa kanyang kalilitan, dinaig na si Goliath. Sa ating buhay, maliit lang tayo sa ating sarili. But when God called us, nagkaroon ka ng kakayahan. Amen. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan na maging lingkod niya na gagamitin sa iba't ibang pamamaraan. Amen ba? Kaya dapat natin itong ma-recognize sa ating sarili. Na yung standard na kinalalagyan natin ay hindi standard ng mundo. Yung lugar natin kinalalagyan ay hindi pamantayan ng mundo, kundi pamantayan ng Diyos sa ating buhay, sa along the way sa pagharap natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. We should not underestimate our potential to serve God. Ito yung laging sinasabi. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Even with our perceived limitations, God can use us in His extraordinary ways if we are only open to His calling. Amen. Kaya nga, napakaganda. Sabi ko nga, if I realize, kapag nabubungot na rin ako, syempre dumadaan kayo sa boring, no? Parang pinapalila sa akin ng Diyos. Kaya ka lang naman nandito dahil sa mission ang hinahanap mo. Napadpad lang talaga kami dito sa panawagan ng Diyos. At yung simpleng panawagan ng Diyos from Bicol to Manila, ang dahil ko na rin karanasan. Kaya nga nung magkawindang-windang yung buhay namin, mag-asawa, nakita ko yung glory ng Lord. Yung mga simpleng bagay na pwede mawala sa akin. Ano? Parang, sino ka ba, Brother Chito, para ipagtimpla ng kape? Sino ka ba, Brother Chito, para pakinggan? No? Yung mga realization niyo. Sino ka ba para magdala ng mission order ni Brother Mike? But then again, hindi nagkamali sa pagpila ng Diyos. Kung nakita natin ito lahat, bakit ka pa kailangan pilitin ka na maging coordinator? Pwede naman kitang palitan ng 10 eh. Nagmamayabang ka ba, no? Nagmamalaki ka ba? Sa preachers ka lang din. Ang dami nang nag-prove, umalis na mga mga matalino, magagaling, mayroon. Pero hindi nabuwag yung foundation. Because God can use anybody sa mga taong willing na kahit galing ka sa putik, parang isa kang luwad na walang kwenta, hindi yung kulay ng luwad, hindi yung amoy ng luwad, kundi yung pagiging masunurin niya ang magiging kagamit-gamit sa kanya. From luwad, pag pinintahan, kapag kinorb siya, ngayon forma na siya. Ganun din yung buhay natin. Nagiging tao tayo kapag kasama natin. Sabi nga ni Brother Mike, sabi nga ni Gracia Pakanin, ang Diyos daw, kahit walang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao walang Diyos, walang. For nothing is impossible with God. No? Nothing is impossible with God. We can trust that God's power is sufficient to accomplish His purposes even when the challenge is insurmountable. Pag insurmountable, parang hindi mo maakit, parang hindi mo magagawa. No? We should have faith in His ability. Kaya ito yung talaga natin, pinaka-bottom line. Yung palaksak at paulit-ulit, magtiwala ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Sapagkat mas malaki ang biyaya mo tayo sa problema na meron tayo. Amen po ba? God big and small in our lives in the world. Kaya, isang napakagandang realization sa buhay nito. Kapag baon-baon natin ito sa ating buhay, we become stronger, not only in prayer meeting and seminar, but it must be inculcate sa buong pagkatao natin. Nakalugar sa ating pagkatao yung ganong disposition sa buhay.
Hindi yung sariling disposition natin. Kaya lang na may transformation na, totoo pala Lord, lingkod mo pala ako, ikaw pala ang pumili. Pag yan ay tumago sa pagkataon natin, mararamdaman na nasa palibot mo. Ang oran. Di ba siya po sa inyo isang bata na desperado kasi ang kanyang nanay ay nahihirap lang. Na, Brother Chito, sabi niya, magtiwala lang kay Lord. Aasin na kami, magpagamit lang sa kanya, aasin na kami. Paano yun? Ang tatay ko nag-iipon lang ng panggatong. Ang nanay ko labanggay na lang. Paano aasin siya? Hindi ako makasakit naman. Kasi ang pangako ko, pinangako ng Diyos. Pero hindi ko alam kung saan ko kukunin yung sagot ko, hindi na ako ngayon. Pero alam mo, pinanalangin ko talaga, siyempre may action. Pinusap yung workers, tulungan natin yun. At hindi ako nahirapan kasi may tiwala ko sa sinabi ko. Nakukuha niya. Ayun, teacher, 3 na din siya, may pamilya. Tinutulungan niya yung kanilang mga magulang na may sakit. Kasi pinag-aanggo siya ng mga kapatiran natin may kaya. Kasi naramdaman sa kanya ng pagiging lingkod na ito. Amen. Ano? Kapag tayo ito sa paglilingkod natin, yung surroundings natin, mararamdaman mo. Tutulong sa atin. Dito kasi maraming tumutulong, no? Maraming kapatiran tumutulong. Ayusin lang natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Usapan natin. Bago po tayo manalangin, awit po tayo ng isa sa prayer. At tutuwala sa inyo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan mo'y nanggagaling sa'yo. Kahit anumang